Kinokontempt ng House Quad Committee ang dating hepe ng Mandaluyong Police na si Colonel Hector Grijaldo matapos hindi na naman sumipot sa kanilang pagdinig. Ang customs broker namang si Mark Taguba tumestigo rin at idinawit ulit sa drug smuggling si Congressman Pulong Duterte. Narito ang report ni Marian Enriquez. Members, we will defer discussion on... Huling araw na ngayon ng pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa illegal na pogo, droga at extrajudicial killings ngayong taon. Pero matatapos na lang ang taon, hindi pa rin sumisipot sa Kamara ang dating hepe ng Mandaluyong Police na si Colonel Hector Grijaldo. Matatandaang humarap si Grijaldo sa Senado noong Oktubre at inakusahan sina Congressman Dan Fernandez at Benny Abante na namilit umano sa kanyang kumpirmahin ang reward system sa drug war noong Administrasyong Duterte. Itinanggi na ito noon ng mga mambabatas. 4 na beses nang ipinatatawag ng Kamara si Grijaldo pero nitong December 2, inoperahan daw siya sa balikat kaya hindi ulit nakadalo sa Quad Committee kanina. Sumusobra na siya. I'm sorry, but I really believe it's high time that with the indulgence of all the chairmen, that I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt. Wala pang tugon si Grijaldo sa contempt order ng Kamara pero ang PNP handa raw agad tumugon sa direktiba ng Quadcom. We will provide assistance sa Quad Committee to make sure na a-attend po sa susunod po itong si Colonel Grijaldo who remains under restrictive custody po. Submit mo dito. Samantala, muli ring tumestigo sa Kamara ang customs fixer na si Mark Taguba. Muli niyang itinuro ang tinatawag niyang Davao Group ni na Congressman Paulo Duterte na siya umanong nasa likod ng talamak na drug smuggling. Sino masasabi mo na head o leader ng Davao Group na to? Well, tingin ko po si Paulo Duterte po. Yan po ba ay common knowledge po sa inyong pinagtatrabahuan dati? Yes po yun. Hindi lang daw illegal na droga ang ini-smuggle ng Davao Group. Ayon kay dating Customs Intel Officer Jimmy Guban, talamak din ang smuggling ng agricultural products, lalo na ang bigas. Hindi ho kontrolado ng custom officials ang Bureau of Customs. It's the Davao Group that was controlling during that time. Wala pang tugon si Congressman Duterte sa mga isiniwalat laban sa kanya. Sa susunod na linggo, nakatagdang isumite ng Quad Committee sa plenaryo ang kanilang progress report. Nasa 15 mga panukalang batas ang balak nilang ihain at nasa 10 mga individual ang irerekomenda nilang sampahan ng mga criminal at administrative charges. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.